Tahimik ang umaga sa isang lumang kalsada sa Maynila. Ang araw ay bahagyang sumisilip sa pagitan ng mga gusaling may bitak at kalawang. Ang mga tao ay nagmamadali, may hinahabol, may tinatakasan, may iniindang bigat ng buhay. Sa gilid ng kalsada, may isang maliit na pwesto na halos hindi mapansin. Isang lamisang kahoy, kupas ang pintura. Ilang basket ng gulay, kaunting prutas, at isang lumang timbangan. At sa likod nito, isang babaeng payat, maputla ang mukha, ngunit may mga matang tahimik na puno ng pag-asa. Ang pangalan niya ay Deli. Isang mahirap na tindera. Isang babaeng araw-araw lumalaban kahit halos wala ng lakas. Tuwing alas 5 ng umaga, nariyan na siya. Tuwing gabi, siya ang huling umaalis. Hindi siya nagrereklamo. Hindi siya humihingi ng awa. Ngunit kung titignan mong mabuti ang kanyang mga kamay, makikita mo ang mga peklat ng hirap, ang mga bitak ng panahong walang pahinga. Sa kabilang dulo ng kalsada, isang itim na luxury car ang dahan-dahang huminto. Tahimik. Mahal. Makintab. Lumabas ang isang lalaking hindi mo akalain na mapapadpad sa lugar na iyon. Matangkad. Maayos ang damit. May presensyang kusang nagbibigay ng respeto. Ang pangalan niya ay Adrian Monteverde. Isang bilyonaryo. Si Hinang isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Sanay siyang igalang. Sanay siyang sundin. Sanay siyang magdesisyon ng kapalaran ng libo-libong tao sa isang pirma. Ngunit sa araw na iyon, wala siyang dalang bodyguard. Wala siyang meeting. Wala siyang plano. Napadaan lang siya. At doon niya nakita si Elia. Hindi niya alam kung bakit. Pero may humila sa kanyang pansin. Hindi ang paninda. Hindi ang pwesto. Ang katahimikan ng babae. Lumapit siya. Magkano ang kamatis? Tanong ni Adrian, mahinahon ang boses. Nagulat si Elia. Hindi sanay sa ganitong klaseng customer. 20 po 1 kilo, sagot niya, mahina ngunit magalang. Napansin ni Adrian ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang pagod sa kanyang mga mata. At ang manipis na ngiting pilit itinatago ang pagdurusa. Bigyan mo ako ng 2 kilo, sabi niya. Habang nagtitimbang si Elia, biglang nahilo siya. Napakapit siya sa mesa. Miss, okay ka lang ba? Agad na tanong ni Adrian. Okay lang po, pilit na sagot ni Elia. Sanay na po. Sanay na. Ang salitang iyon ay parang tumama sa dibdib ni Adrian. Sanay na sa gutom. Sanay na sa pagod. Sanay na sa sakit. Ibinigay ni Elia ang kamatis. Ngunit nang mag-aabot na siya ng sukli, biglang tumigil si Adrian. Hindi na, sabi niya. Sa'yo na. Napatingin si Elia, gulat. Sir, sobra po. Hindi, mahinahon niyang sagot. Hindi sobra. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may isang taong hindi tumingin kay Elia bilang mahirap, kundi bilang tao. Mula noon, nagsimula ang mga araw na hindi na maalis si Adrian sa isipan ni Elia. At si Adrian, hindi na niya nakalimutan ang tindera sa gilid ng kalsada. Hindi niya alam kung bakit. Pero araw-araw, hinahanap-hanap niya ang pwestong iyon. Hanggang sa dumating ang araw na hindi niya nakita si Elia. Walang tindera. Walang gulay. Walang mesa. Isang katahimikang puno ng kaba. At doon nagsimula ang kwentong magpapabago sa buhay nilang dalawa. Isang katotohanang magpapahagulgol sa isang bilyonaryo. Muling bumalik si Adrian Monteverde sa parehong kalsada kinabukasan. Parehong oras. Parehong tahimik na umaga. Parehong amoy ng alikabok at usok ng sasakyan. Ngunit may isang malaking kaibahan. Wala si Elia. Wala ang lumang lamesa. Wala ang mga basket ng gulay. Wala ang babaeng may tahimik na mga mata. Huminto ang sasakyan ni Adrian sa gilid ng kalsada. Bumaba siya. Unang beses niyang naramdaman ang isang bagay na matagal nang hindi dumadalaw sa kanyang buhay. Pagkabalisa. Tao po, tanong niya sa isang matandang lalaki na nagwawali sa tapat ng tindahan. Yung tindera po rito kahapon, nasaan po siya? Napatingin ang matanda sa bakanting pwesto, saka napabuntong hininga. Asilia ba? Sagot nito. Hindi na pumasok kanina. Napakunot ang noo ni Adrian.
Hindi na pumasok. Tumango ang matanda. May sakit yata. Madalas siyang himatayin nitong mga nakaraang linggo. Parang may humigpit sa dibdib ni Adrian. May alam po ba kayong tinitirhan niya? Umiling ang matanda. Sa lumang barong-barong sa likod ng estero, sabi-sabi. Mag-isa lang iyon sa buhay. Mag-isa. Isang salitang parang kutsilyong tumarak sa isip ni Adrian. Bumalik siya sa sasakyan, ngunit imbes na umalis. Nagpaliko siya patungo sa direksyon ng estero. Hindi iyon lugar na karaniwang pinupuntahan ng isang bilyonaryo. Masikip ang daan. May putik sa gilid. Amoy kanal at kalungkutan ang hangin. Habang palapit ng palapit, mas lalong bumibigat ang pakiramdam niya. Parang may masamang balitang naghihintay. Sa dulo ng makipot na eskinita, may ilang barong-barong na halos magkadikit. Yero ang bubong. Kahoy na nabubulok ang dingding. Leah, mahina ngunit mariing tawag ni Adrian. Walang sumagot. Lumapit siya sa isang barong-barong na bahagyang nakabukas ang pinto. Dahan-dahan niyang itinulak ito. At doon, nakita niya si Leah. Nakahiga sa isang manipis na banig. Maputla. Pawis na pawis. Halos hindi humihinga. Leah, sigaw ni Adrian, agad lumapit. Dumilat ang babae, bahagya. Sir, mahina niyang bulong. Bakit nandito kayo? Hindi sumagot si Adrian. Tinanggal niya agad ang kanyang coat at ibinalot kay Leah. Hindi ka okay, sabi niya, nanginginig ang boses. Kailangan mo ng doktor. Umiling si Leah, pilit na ngumiti. Hindi ko po kaya. Bakit hindi, mariing tanong ni Adrian. Napatingin si Leah sa kisam. Parang doon niya inilagay ang lahat ng pagod at sakit. Wala po akong pera, sagot niya. At wala rin pong tutulong. Doon tuluyang gumuho ang isang pader sa puso ni Adrian. Isang babaeng ganito kabait. Ganito kasipag. Ganito katahimik. Pinababayaan ng mundo. Makinig ka sa akin, sabi niya, hawak ang kamay ni Leah. Hindi ka na mag-isa. Tinawag niya agad ang kanyang driver at isang pribadong doktor. Ilang minuto lang, dumating ang tulong. Habang inilalabas si Leah sa barong-barong, nagtipon ang ilang kapitbahay. Matagal na po siyang may sakit, sabi ng isang babae. Pero ayaw niyang humingi ng tulong. Bakit? Tanong ni Adrian. May pinoprotektahan po siya, sagot ng babae. May dahilan kung bakit ayaw niyang malaman ng iba ang kalagayan niya. Napatingin si Adrian kay Leah. Ano ang tinatago mo? Dinala si Leah sa isang pribadong ospital. Isa sa pinakamahal sa lungsod. Sa emergency room, tahimik lang na nakatayo si Adrian. Wala siyang iniutos. Wala siyang tinawagan. Nakatitig lang siya sa pinto. Isang VC na sanay kontrolado ang lahat. Ngayon, wala siyang magawa kundi maghintay. Lumabas ang doktor makalipas ang ilang oras. Kamusta po siya? Agad na tanong ni Adrian. Huminga ng malalim ang doktor. Critical po ang kondisyon niya, sagot nito. Matagal na po siyang may sakit at matagal na ring hindi nagpapagamot. Anong sakit? Tanong ni Adrian, halos pabulong. Nag-atubili ang doktor. Bago ko po sabihin, kayo po ba ay kamag-anak? Umiling si Adrian. Kaibigan, sagot niya. Kahit ano pa man sasagutin ko. Tumango ang doktor. May malubha po siyang karamdaman sa puso, paliwanag nito. At may isa pa na mas malala. Napasinghap si Adrian. Ano? May isang lihim sa kanyang medical record, sabi ng doktor. Isang bagay na bihirang makita. Parang tumigil ang mundo ni Adrian sa mga salitang iyon. Isang lihim. Isang katotohanang hindi niya inaasahan. At habang nakahiga si Leah sa pagitan ng buhay at kamatayan, unti-unting mabubunyag ang isang kwento na magpapahagulgol sa isang bilyonaryo at yayanig sa lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Tahimik ang buong pasilyo ng ospital. Tanging tunog ng makina at mahihinang yabag ng mga nurse ang maririnig. Nakatayo si Adrian Monteverde sa labas ng EFI. Nakapako ang mga mata sa salaming naghihiwalay sa kanya at kay Leah. Isang babaeng halos hindi niya kilala. Ngunit parang matagal na niyang hinahanap. Lumapit ang doktor, may hawak na folder. Ginoong Monteverde, mahinahon nitong sabi.
Kailangan po nating mag-usap. Tumango si Adrian at sumunod sa maliit na conference room. Pagkaupo pa lang niya, ramdam na niya ang bigat ng mga susunod na salita. May congenital heart disease po si Elia, paliwanag ng doktor. Matagal na po itong kondisyon mula pagkabata. Napapikit si Adrian. Bakit hindi siya nagpagamot, tanong niya. May isa pang dahilan, sagot ng doktor. Bukod sa kakulangan sa pera may isang bagay siyang piniling unahin kaysa sa sarili niya. Napatingin si Adrian. Ano? Binuksan ng doktor ang file at itinulak ito palapit sa kanya. May record po rito ng isang batang babae, sabi nito. Na matagal na niyang inaalagaan. Napatigil si Adrian. Anak niya? Umiling ang doktor. Hindi po. Pamangkin. Tahimik. Naulila po ang bata 8 taon na ang nakalipas, patuloy ng doktor. Simula noon, si Elia na ang tumayong ina, ama at lahat. Parang may humigpit sa lalamunan ni Adrian. Nasaan ang bata? Tanong niya. Nasa isang charity shelter po ngayon, sagot ng doktor. Dinala roon kagabi nang mawalan ng malay si Elia. Tumayo si Adrian agad. Gusto kong makita ang bata. Sa kabilang dulo ng lungsod, sa isang maliit ngunit maayos na shelter. May isang batang babae na nakaupo sa sulok. Payat. Tahimik. Mahigpit ang yakap sa isang lumang backpack. Ang pangalan niya ay Maya. 7 taong gulang. Lumapit si Adrian dahan-dahan. Hello, mahinahon niyang bati. Napatingin ang bata, may halong takot at tapang ang mga mata. Kayo po ba ang doktor? Tanong ni Maya. Umiling si Adrian. Kaibigan ako ni Lia. Biglang nagbago ang mukha ng bata. Nasaan po si tita? Magigising pa po ba siya? Lumuhod si Adrian sa harap niya. Ginagawa po ng mga doktor ang lahat, sagot niya. Malakas ang tita mo. Napayo ko si Maya. Lagi po siyang malakas, bulong nito. Kahit masakit na po, umingiti pa rin siya. At doon. Unti-unting ikinuwento ni Maya ang katotohanan. Matagal nang may sakit si Elia. Alam niya iyon. Ngunit pinili niyang itago. Tuwing may pera. Sa pagkain ni Maya napupunta. Sa tuition. Sa gamot ng bata. Si Elia ang nagtinda sa umaga. Naglinis ng bahay sa tanghali. At naglaba sa gabi. Para lang matiyak na may kinabukasan ang batang hindi niya iniwan. Sinabi po niya sa akin, nanginginig na sabi ni Maya, na huwag akong matakot kahit anumang mangyari. Napapikit si Adrian. Isang babaeng handang mamatay. Para lang mabuhay ang iba. Kinagabihan, bumalik si Adrian sa ospital. Tahimik ang silid ni Elia. Mahina ang tibok ng puso sa monitor. Lumapit siya sa kama. Tanga ka, bulong niya, nangingilid ang luha. Bakit mo pinasan lahat mag-isa? Parang narinig siya ni Elia. Bahagya itong dumilat. Sir, mahina niyang sabi. Huwag ka nang magsalita, sagot ni Adrian, hawak ang kanyang kamay. Nandito na ako. Tumulo ang luha ni Elia. Pasensya na po, bulong niya. Ayaw ko pong maging pabigat. Doon. Tuluyang bumigay si Adrian. Hindi ka pabigat, mariin niyang sabi. Hindi ka kailanman naging pabigat. Huminga ng malalim si Lia. Kung may mangyari man po sa akin, sabi niya. Pakiusap alagaan niyo po si Maya. Hindi na napigilan ni Adrian ang kanyang luha. Ipangako mo, sabi ni Lia. Ipinapangako ko, sagot niya. Pero hindi ka mawawala. Lumabas ang doktor kinabukasan na may dalang mabigat na balita. Kailangan po ni Lia ng agarang heart transplant, sabi nito. Kung hindi limitado na lang po ang oras niya. Tahimik si Adrian. Magkano man? Kahit anong koneksyon. Kahit buong mundo. Handa siyang ibigay. Ngunit ang susunod na sasabihin ng doktor ang tuluyang yumanig sa kanya. May isang donor po na kompatible, sabi nito. Ngunit may kakaibang detalye. Napatingin si Adrian. Ano? Inaplayan po ni Elia ang sarili niya bilang donor 8 taon na ang nakalipas. Parang sinuntok ang dibdib ni Adrian. Donor, pabulong niyang tanong. Opo, tumango ang doktor. Kung sakaling mamatay siya nais niyang maibigay ang puso niya.
Hindi na napigilan ni Adrian ang paghagulgol. Isang babaeng buong buhay ay nagbigay. Kahit ang sariling puso ay handa niyang ialay. At doon niya naintindihan. Hindi lang ito kwento ng pag-ibig. Ito ay kwento ng sakripisyo na magbabago sa kanyang buong pagkatao. Parang gumuho ang buong mundo ni Adrian Monteverde. Tahimik siyang nakaupo sa loob ng ospital. Isang lugar na kahit kailan ay hindi niya inakalang magiging sentro ng kanyang buhay. Isang pirma lang niya dati. Nakapagpapalipat ng milyon. Isang tawag lang. Nakapagpapabago ng kapalaran ng kumpanya. Ngunit ngayon, wala siyang kontrol. Handa na po ba kayo? Tanong ng doktor, maingat ang boses. Tumango si Adrian kahit nanginginig ang kanyang mga kamay. Gagawin natin ang lahat, sabi ng doktor. Pero kailangan po naming maging malinaw, mataas ang risk. Gawin niyo, sagot ni Adrian, walang pag-aalinlangan. Kahit anong kailangan. Habang inihahanda si Leah para sa operasyon. Naglalakad si Adrian sa pasilyo, pabalik-balik. Parang leon sa kulungan. Sa bawat hakbang, bumabalik sa isip niya ang mga sandali. Ang unang pagkikita nila. Ang tahimik ng ngiti ni Leah. Ang salitang di sanay na po. Hindi pala sanay. Matiis lang. Sa waiting room, nandoon si Maya. Nakatayo si Adrian sa harap ng bata. May gusto ka bang kainin? Tanong niya. Umiling si Maya. Si Tita Leah lang po, sagot nito. Yun lang po ang gusto ko. Lumuhod si Adrian at marahang hinawakan ang balikat ng bata. Lalaban siya, sabi niya. Katulad ng palagi niyang ginagawa. Lumipas ang oras. 1, 2, 3. Bawat segundo ay parang isang oras. Sa wakas, bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang doktor. Tumayo si Adrian agad. Dulcie, halos hindi lumabas ang boses niya. Huminga ng malalim ang doktor. Matagumpay po ang operasyon, sabi nito. Parang naputol ang hininga ni Adrian. Pero, dagdag ng doktor. Napatigil ang ngiti ni Adrian. Mahina pa po siya, paliwanag nito. Critical ang susunod na 48 oras. Tumango si Adrian. Kahit ano, bulong niya. Kahit ilang araw, ilang buwan aantayin ko. Habang nagpapahinga si Leah sa may isang dokumentong iniabot ang nurse kay Adrian. May iniwan po si Miss Leah, sabi nito. Kung sakaling hindi siya magising. Isang sulat. May bahid ng luha ang papel. Dahan-dahang binuksan ni Adrian. Kung sino man ang makababasa nito. Sana po ay hindi na ako nahirapan pa. Kung nandyan ka man, Sir Adrian. Pasensya na po kung hindi ko nasabi ang lahat. Napatigil ang mundo niya. Hindi po ako palaging tindera. Mayroon po akong buhay noon. At isang pangalang matagal ko nang iniwan. Nanginginig ang kamay ni Adrian. Ako po si Guy Monteverde. Parang tinamaan ng kidlat ang buong pagkatao niya. Monteverde. Ako po ang babaeng nawawala 8 taon na ang nakalipas. Ang babaeng ipinagbuntis, itinago at itinakwil ng isang pamilyang mayaman. Napaupo si Adrian. Ang batang si Maya ay hindi ko pamangkin. Huminto ang kanyang paghinga. Siya po ang anak natin. Isang sigaw ang gusto niyang ilabas. Ngunit walang tunog ang lumabas. Nang malaman kong may sakit ako. Pinili kong lumayo. Ayokong maging kahinaan mo. Ayokong sirain ang mundo mo. Luha ang pumatak sa papel. Minahal kita sa katahimikan. Minahal kita nang hindi umaasa. Hindi na napigilan ni Adrian ang paghagulgol. Isang bilyonaryong lumuhod sa sahig ng ospital. Wasak ang puso. Nahuli sa lahat. Agad niyang pinatawag ang kanyang mga abogado. Inutusan ang mga tao. Ipinahanap ang mga lumang records. Lahat ay totoo. Si Leah, ang babaeng iniwan niya noon dahil sa pressure ng pamilya, ay bumalik sa kanyang buhay. Bilang isang mahirap na tindera. At hindi niya siya nakilala. Pumasok si Adrian sa dihi. Tahimik ang silid. Mahina ang ilaw. Lumapit siya sa kama ni Leah at hinawakan ang kanyang kamay. Patawad, bulong niya, umiiyak. Patawad sa lahat.
Parang gumalaw ang mga daliri ni Ilya. Bahagya siyang dumilat. Adrian, mahina niyang tawag. Hindi na kita iiwan, sagot niya. Hinding-hindi na. Tumulo ang luha ni Ilya. Hindi ko po sinadya, bulong niya. Ayokong sirain ka. Mas nasira ako nang wala ka, sagot niya. Sa unang pagkakataon, isang bilyonaryo ang yumuko. Hindi sa pera, kundi sa pag-ibig. Sa labas ng silid, nakatingin si Maya sa salamin. Isang ama, isang ina, isang pamilyang muling nabuo. Sa gitna ng sakit at katotohanan. Ngunit hindi pa tapos ang laban. May isang huling pagsubok pa. Isang desisyong magbabago sa lahat. Tahimik ang silid ng AC. Mahinang umuugong ang makina sa tabi ng kama ni Lia. Bawat tunog ay paalala na ang buhay ay isang hiram na sandali. Nakahawak si Adrian Monteverde sa kanyang kamay. Parang natatakot na kapag binitiwan niya ito. Mawawala muli ang babaeng minsan na niyang iniwan. Buhay ka, pabulong niyang sabi. Sa wakas buhay ka. Bahagyang humiti si Lia, mahina ngunit totoo. Hindi ko po inasahan, sagot niya, halos hindi marinig. Na magkikita pa tayo ng ganito. Tumulo ang luha ni Adrian. Kung alam ko lang noon. Naputol ang kanyang boses. Kung naging matapang lang ako, Lee. Dahan-dahang itinaas ni Ilya ang kanyang kamay at pinunasan ang luha niya. Huwag na, sabi niya. Ang mahalaga nandito ka na. Isang ama ang isinilang. Sa labas ng silid, tahimik na nakaupo si Maya. Pinagmamasdan niya ang dalawang taong matagal niyang nakilala. Ang tita niyang naging buong mundo niya. At ang lalaking unti-unti niyang nararamdaman bilang ama. Lumapit si Adrian at dahan-dahang lumuhod sa harap ng bata. Maya, mahinahon niyang tawag. Nagtaas ng tingin ang bata, may kaba sa mga mata. Ako ang tatay mo, diretsong sabi ni Adrian. Matagal akong nawala at kasalanan ko iyon. Hindi umimik si Maya. Iniiwan ko sa iyo ang desisyon, patuloy niya. Kung tatanggapin mo ako o hindi. Tahimik ang ilang segundo. Pagkatapos, niyakap ni Maya si Adrian ng mahigpit. Huwag niyo na po kaming iwan, bulong niya. Yun lang po. Sa unang pagkakataon sa buong buhay ni Adrian. Umiyak siya hindi dahil sa sakit. Kundi dahil sa pag-asa. Ang pagbabayad ng mundo. Hindi natapos ang kwento sa ospital. Lumabas sa publiko ang katotohanan. Ang babaeng tinaguri ang mahirap na tindera. Ay ang babaeng minsang itinakwil ng pamilyang Monteverde. Nag-ingay ang media. Nayanig ang mga lupon ng negosyo. Nagkagulo ang mga pangalan. Ngunit hindi umatras si Adrian. Sa isang press conference, humarap siya sa buong bansa. Hindi ko ikinahihiya si Ilya, mariin niyang sabi. Ikinahihiya ko ang katahimikan ko noon. Inihayag niya ang isang desisyon na ikinagulat ng lahat. Isang foundation ang itinayo. Para sa mga single mothers, mahihirap na may sakit sa puso. At mga batang naiwang mag-isa ng sistema. Ang pangalan nito, The Laya Project. Hindi bilang alaala, kundi bilang pagpapatuloy ng kanyang buhay. Ang huling pagsubok. Makalipas ang ilang linggo, unti-unting lumakas si Ilya. Ngunit dumating ang araw na muling bumigat ang hangin. Lumapit ang doktor kay Adrian. Kailangan po nating maging tapat, sabi nito. May posibilidad na bumalik ang komplikasyon. Tahimik na tumango si Adrian. Kung mangyari man, sabi niya, nanginginig. Gagawin namin ang lahat. Pumasok siya sa silid at umupo sa tabi ni Lia. Natakot ka ba? Tanong niya. Ngumiti si Lia. Matagal na, sagot niya. Pero ngayon hindi na. Bakit? Tanong ni Adrian. Tanggap na ako, sagot niya. Kung ano man ang mangyari hindi na ako nag-iisa. Hinawakan ni Adrian ang kanyang noo at dahan-dahang humalik dito. Mahal kita, unang beses niyang sinabi. Walang takot. Walang alinlangan. Napaluha si Ilya. Ako rin, sagot niya. Kahit kailan ikaw lang. Ang umagang hindi inasahan. Isang umaga, pumasok ang araw sa bintana ng ospital. Mahinang huminga si Ilya. At tuluyang dumilat ang kanyang mga mata, malinaw at buo. Adrian, sabi niya. Gusto kong umuwi.
Napatawa at napaiyak si Adrian sa parehong sandali. Sagot niya, "Uwi tayo." Epilogo, isang simpleng umaga. Makalipas ang isang taon. Sa isang tahimik na hardin, may isang babaeng nagdidilig ng halaman. Payat pa rin. Ngunit masigla. Si Elia. Sa di kalayuan, may batang tumatakbo papunta sa kanya. "Tita, mama," sigaw ni Maya sabay yakap. Sa likod nila, may lalaking nakatayo. Walang suit. Walang bodyguard. Isang ama. Isang asawa. Isang lalaking natutong yumuko sa pag-ibig. Si Adrian Monteverde. Hindi na siya ang bilyonaryong naghahabol ng mundo. Siya na ang lalaking pinili ang pamilya kaysa sa lahat. At sa gitna ng simpleng umagang iyon, isang katotohanan ang malinaw. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa mga pusong pinili mong mahalin. Kahit huli na ang lahat.